Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay ng mga payo sa mga taong hindi kayang magkwento ng harapan at idinadaan dito lang sa Roxy's Pinoy Stories. Maswerte talaga si Paring Leo sa'yo, Mare. Ang sarap mo siguro maging asawa. Sabi niya at tinitigan ako ng matagal. Napaiwas ako ng tingin at ramdam ang pamumula ng aking pisngi. Swerte rin naman ako sa kanya. Ang pursigido nun eh. At napaka-hardworking pa. Nakangiti kong sabi at pilit isinisiksik sa aking isip na may asawa akong tao. Kaya nga eh, sayang at naunahan niya ako. Sabi niya ng mahina, ngunit sapat para marinig ko. Naunahan saan? Tanong ko. Sa'yo. Hindi ako nakaimik. Nanatili siyang nakatitig sa aking mga mata. Napalunok ako sa paraan ng kanyang pagtitig. Lumapit siya sa akin at napaigting ako nang itapat niya ang labi sa aking kanang tainga. Kung hindi, baka ako ngayon ang nagpaparanas sa'yo ng langit. Mahina niyang sabi sa akin. Ramdam ang bagal ng kanyang paghinga. Hindi ko sinasadya noong una. Hanggang sa hinahanap-hanap ko na. Totoo nga ang sabi nila, Miss Roxy. Kung ano pa ang bawal, ay siya pang gustong-gusto mong balikan. Bawat excitement, bawat thrill. Paulit-ulit hanggang sa hindi ko na kayang tigilan at talikuran. Ang sanay sa asawa ko maramdaman ay kay kumpare ko natagpuan. At ang sanay sa asawa ko lang, maging si kumpare ay natakam. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Salamat at hindi pa kayo nagsasawa sa pakikinig sa mga kwentong tulad nitong sa akin. Kwento ng pagkakamali, pagsisisi, at paghiling na sana ay maitama ang nagawang pagkakamali. Sana ay makinig po kayo hanggang dulo at mabigyan ninyo ako ng payo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ana, 33 years old. May asawa at isang anak na babae na 15 years old na. Sabi nga nila, kapag nahanap mo na raw ang taong bubuo ng mundo mo, wala ka nang hihilingin pa. At iyon nga ang pakiramdam ko kay Leo, na aking asawa. May maliit kaming bahay sa subdivision dito sa Cavite. Stable ang trabaho ni Leo bilang mechanical engineer. At ako naman ay may maliit na online business. Malaki ang pasasalamat ko na kahit gaano kabisi si Leo sa trabaho, ay pinipilit pa rin niyang maglaan ng oras para sa amin ng aming anak. Pero syempre, may mga panahong kailangan niya ring unahin ang trabaho. At sa mga panahon na yon, nandyan si Carlo. Matalik na kaibigan ni Leo mula pa nung high school. At ninong din ng aming anak na babae. Nakatira lamang siya, ilang bahay lang ang pagitan mula sa amin. Magkaedad lamang sila ng aking asawa, ngunit hanggang ngayon ay binata pa rin si Carlo. Uy, Ana, baka may kailangan ka dyan. Wala pa rin ba si Leo? Ako muna ang bahala. Biro ni Carlo isang hapon nang makita niya akong nahihirapang magbuhat ng mga grocery mula sa kotse. Tulungan mo na nga ako rito. Mabibigat eh. Sabi ko habang tumatawa. Mula noon, parang laging nandyan si Carlo kapag may mga bagay na kailangan sa bahay. Kapag may nasisirang gripo, kapag kailangang sunduin si Mia sa school, o kahit magpalit ng ilaw sa sala. Para bang siya ang sumasalo kapag wala si Leo. At dahil matagal na naming kilala si Carlo, hindi ako nag-iisip ng masama, Miss Roxy. Wala naman siyang ipinapakitang kahit na anong mali. Sa totoo lang, para ko na rin siyang kapatid. Kaya rin siguro ay panatag lamang ang loob ni Leo kahit pa ilang ulit pumarito sa bahay namin ang kanyang kaibigan. Hindi na yun big deal
at hindi na bago sa amin kahit pa nga ay buong araw siyang nakatambay dito sa bahay. Pare, ingatan mo si Ana tsaka si Mia ha? Alam ko busy ako pero alam kong parati kang nandyan para sa kanila. Narinig ko pang sabi ni Leo minsang magkausap sila sa telepono. Siyempre naman pare, para na ring pamilya ko yan. Sagot naman ni Carlo na tumatawa pa. Sa mga panahong yon, hindi ko pa alam na ang pagiging parang pamilya namin kay Carlo ay magiging dahilan ng pinakamalaking gulo sa buhay ko. Noong una ay walang mali siya, kahit pa nga magkasama kami ni Carlo kapag wala ang aking asawa. Para lang kaming magkaibigan na nag-aasaran. Pero habang tumatagal, napapansin kong may mga tingin siyang mas matagal at may mga biro siyang parang may ibang ibig sabihin na. Isang gabi ay nasa garahe siya. Tinutulungan akong ayusin ang lumang bisikleta ni Mia. Alam mo Ana, maswerte talaga si Leo sa'yo. Sabi niya habang abala sa pag-iikot ng tornilyo. Bakit naman? Tanong ko, nakaupo sa gilid at nakamasid lang. Kasi kahit may anak na kayo, maganda ka pa rin. Para ka pa ring dalaga. Napatawa na lang ako pero ramdam ko ang init sa aking pisngi. Huy, tumigil ka nga Carlo. Ninong ka pa man din ng anak ko. Biro ko. Ngumiti lamang siya pero yung tingin niya masyadong seryoso. Minsan naman, habang naghahanda ako ng hapunan para sa kanila ni Leo, ay mas maagang dumating si Carlo kaysa sa asawa ko. At nagpresinta na tulungan niya akong maghiwa ng mga gulay sa kusina. Bakit ba wala ka pa ring girlfriend? Sa edad mo, dapat may pamilya ka na rin. Tanong ko, wala eh. Naunahan ako sa babaeng gusto ko. Hindi ka na tuloy available. Mahina, pero rinig ko ang pagkakasabi niya. Napatigil ang kamay ko sa chopping board. Ano? Ngumisi lang siya at nagpatuloy sa paghiwa. Para bang wala siyang sinabing mabigat. Simula noon, may kung anong kaba at kilig na sumisingit sa tuwing nariyan si Carlo. Hindi ko man aminin, Miss Roxy, pero napapaisip ako sa mga biro at tingin niya. Hanggang sa dumating ang isang gabing malakas ang ulan. Wala si Leo, umalis para sa training. Walang kuryente ang buong subdivision. Biglang may kumatok sa pinto, basang-basa at may dalang flashlight. Si Carlo. Ana, aayusin ko lang yung sira sa likod ng bahay niyo. Nakalimutan ko pala kahapon. Baka mabasa na yung kusina dahil sa anggi. Sabi niya. Ha? Pero gabi na. Sandali lang naman yun. Matapos niyang ayusin, ay nagpaiwan siya sandali sa sala para magpatuyo. Nagtimpla naman ako ng kape at doon kami nag-usap ng mas matagal. Mga usaping personal, tungkol sa pamilya, mga pangarap at iba pa. At sa mga oras na yon, naramdaman kong mas lumalalim na ang koneksyon namin. Ilang araw matapos ang gabing maulan, ay tila may naiwang kuryente sa pagitan namin ni Carlo. Hindi man kami nag-uusap tungkol sa mga sinabi niya, ay ramdam ko na iba ang mga tinginan. Isang hapon na tahimik ang buong bahay, ay nag-doorbell si Carlo. May daladalang ilang piraso ng mangga at bagoong. Oh, alam kong mahilig ka dito. Sabi niya habang inaabot sa akin. Wow, salamat ha. Halika, pasok ka. Sagot ko. Pumasok siya sa kusina. Wala pa ba ang inaanak ko? Hapon na. Tanong niya. Wala pa eh. Baka nasa kaibigan na naman niya. Sagot ko naman. Habang magkatabi kaming kumakain, ay ramdam kong sumasagi ang braso niya sa akin. Noong una ay iniiwas ko. Pero kalaunan ay hindi ko na rin binawi. Ang tagal ko nang hindi kumakain ng ganito ah. Sabi niya habang nakatingin sa akin at ngumunguya. Aba bumili ka. Marami namang nagbebenta nito sa tapat ng bahay mo, hindi ba? Biro ko. Mas masarap kasing kumain nito kapag may kasama.
Lalo na kung ikaw. Bulong niya. Napatingin ako sa kanya. Half smile pero halatang kinakabahan. Carlo, kang ganyan? Mahina akong sabi. Bakit? Wala namang nakakaalam ah. Sagot niya at dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa mga kamay ko sa mesa. Ramdam ko ang lamyos ng palad niya. Ilang segundo kaming nagkatitigan bago ako nakaiwas. Tumayo ako para kunin ang tubig sa ref. Pero sumunod siya at doon ay naramdaman ang mga kamay niya sa bewang ko. Hindi ko alam kung dahil sa katawan niya o sa tibok ng puso ko. Pero hindi ako nakagalaw, Miss Roxy. Carlo? Boses ko na halos pabulong. Ana, matagal ko nang gustong sabihin to. At hirap na akong pigilan. Bulong niya sa likod ko. Bago pa man lumalim, ay mabilis kong binawi ang katawan ko at lumayo. Humuwi ka na. Baka may makakita pa sa'yo rito. Sabi ko at pinipilit na maging matatag ang aking boses. Lumabas siya, pero bago tuluyang umalis, ay ngumiti siya at nagsabing, "Hindi pa to tapos, Ana." At kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na wala lang yon, alam kong nagsisimula na ang isang bagay na hindi na madaling pigilan. Mula ng sandaling yon, Miss Roxy, ay tila nagkaroon ng invisible wall sa amin ni Carlo. O baka ay ako lang. May kakaibang awkwardness akong nararamdaman kapag pumaparito siya sa bahay. Pilit kong isinisiksik sa aking isipan na huwag sirain ang tiwalang ibinigay sa akin ng aking asawa. Tulungan na kita? Tanong niya habang nakatayo sa aking likuran habang naguhugas ako ng plato. Hindi ko mawari kung sinasadya niya ba o hindi. Pero ramdam ko ang pagdikit ng kanyang katawan sa aking likuran. Hanggang kailan ka magpipigil ng ganito, Ana? Tanong niya malapit sa aking tenga. Napatuwid ako ng tindig. Ramdam ko ang paggapang ng kanyang kamay sa aking kabuuan. Lumukob sa katawan ko ang kakaibang kiliti, Miss Roxy. Humarap ako sa kanya upang sana ay kumprontahin siya. Ngunit napalunok na lamang ako nang mapagtanto ko kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Bakit, Ana? Nadadala ka na rin ba? Napakagat ako ng labi nang maramdaman ang palad niya sa aking balikat. Agad akong umalis sa aking pwesto at lumayo ng ilang distansya mula sa kanya. Pilit kong tinatagan ang pagkakatitig sa kanya. May asawa ako, Carlo. Huwag mo sanang kalimutan yun. Pagpapaalala ko sa kanya at mabilis siyang tinalikuran. Ngunit ang paalalang yon, Miss Roxy, ay para rin sa aking sarili. Makalipas ang isang linggo, ay may birthday celebration sa isa naming kaibigan. Magkasama kami ni Leo pero sandali siyang umalis para bumili ng yosi sa labas. Naiwan akong nakaupo sa mesa habang tumutugtog ang videoke. Lumapit si Carlo sa akin. May hawak na baso ng beer, kung umasta siya ay tila wala lang. Kaya't pinilit ko ring maging normal. "Oh, hindi ka umiinom?" Tanong niya. "Hindi masyado." Tanging sagot ko lamang. "Pero dapat, sumasabay ka rin sa selebrasyon." Sagot niya habang inilalapit ang baso. Kahit nag-aalangan ay tinanggap ko yun. Isang lagok lang pero sa bawat tingin niya, para akong nalalasing. Nang bumalik si Leo, ay saglit lang kaming nag-usap bago siya tinawag ng isa pa naming kaibigan para maglaro ng darts. Naiwan ako ulit sa mesa at doon ay pumuwesto na naman si Carlo sa tabi ko. "Bukas, wala si Leo sa bahay, di ba? May out of town sila?" Mahina niyang sabi. Nagulat ako, Miss Roxy. "Paano mo nalaman?" Sinabi niya sa group chat. "Bibisitahin kita, ha?" Sagot niya ng diretso. Sabi nang huwag kang ganyan, Carlo eh. Pero hindi ko rin alam kung bakit hindi ko siya tuluyang tinanggihan. Kinabukasan ng tanghali ay nag-doorbell siya.
Nakapambahay lang ako at wala pang ang suklay. Pasensya ka na. Maaga akong nalibre sa trabaho eh. Sabi niya habang pumapasok. Pilit kong iwinawaksi sa isip ko ang mga pangyayari nung nakaraan. Ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin. Kaya't pinilit kong maging normal ang aking pakikitungo. Nag-usap kami sa sala. Simpleng kamustahan lang pero habang tumatagal, mas nagiging malapit siya. Ang mga braso niya ay nakadikit sa balikat ko. At ang tingin niya ay hindi na umaalis sa mga mata ko. Ana, sigurado ka bang ayaw mo sa akin? Tanong niya. Carlo, nanginginig ang boses ko. Mahal ko si Leo. Hindi ko naman sinasabing hindi mo siya mahal. Pero ako, gusto rin kita. At bago pa ako makapagsalita, ay marahan niyang hinawakan ang pisngi ko at hinalikan ako. Sa una ay banayad lang. Parang nagtatanong kung papayag ba ako. Pero nang hindi ko siya itinulak, ay mas naging mapangahas. Mas naging mapusok at matagal. Para akong nawalan ng lakas. Lahat ng iniwasan naming gawin nitong mga nakarang linggo, ngayon ay sinira naming pareho. Ang mga pagtitimpi ko nung nakaraan ay mas lalo lamang nagpausbong sa aming nararamdaman. Pagkatapos ay tahimik lang kaming magkatabi sa sofa. Tapos na ba to? Tanong niya, hingal pa ang boses. Hindi ko alam. Sagot ko pero sa loob-loob ko ay alam kong hindi pa, Miss Roxy. Matapos ang naging halikan naming yon sa sala, ay buong maghapon akong naging balisa. Hindi ko alam kung paano haharapin ang aking asawa sa tawag namin kinagabihan. Pinilit kong maging normal pero sa isip ko ay paulit-ulit ang lambot ng labi ni Carlo. Lumipas ang 3 araw. Biyernes noon at umalis si Leo para sa isang team building. Ipinadala niya pa sa akin ang isang selfie niya bago sila sumakay sa van. Mga 6:00 na ng gabi nang nag-text si Carlo. Pwede ba ako dyan ngayon, Ana? Gusto kitang makita. Hindi pwede. Mabilis kong reply. Alam ko namang gusto mo rin. Ilang minuto lang ay nag-doorbell na siya. Hawak niya ang plastic ng take-out na pagkain. Para kunyari, nagdala lang ako ng dinner. Nakangisi niyang sabi. Nasa kusina kami habang kumakain. Pero wala sa pagkain ang atensyon namin. Sa tuwing magtatama ang mga mata namin ay parang may kuryenteng dumadaloy. Pagkatapos kumain ay tumayo siya at niligpit ang pinggan. Tulungan na kita dyan, sabi ko. At nang sabay kaming sumiksik sa lababo para maghugas, ay ramdam ko ang singaw ng katawan niya sa likod ko. Hinaplos niya ang braso ko. Marahan at dahan-dahan akong iniharap. Ana, bulong niya. Hindi ko na narinig ang sumunod niyang sinabi dahil naglapat na ang mga labi namin. Mas matindi at mas sabik kaysa noon. Hindi ko na tinanong sa sarili ko kung tama ba to. Sa pagkakataong yon ay hinayaan ko na lang. Hawak niya ang bewang ko at ako naman ay nakapalupot ang kamay sa leeg niya. Nang magbukas ako ng mata ay nasa kwarto na kami. Ang mga halik niya ay bumaba na sa balikat ko habang ramdam ko ang tibok ng puso ko sa dibdib. Hindi ko na maipaliwanag kung paano kami nauwi roon. Pero ang gabing yon, Miss Roxy, walang ibang laman kundi boses naming dalawa at mga bulong na bawal marinig ng iba. Pagkatapos namin ay pareho kaming natahimik. Nakahiga siya sa tabi ko at nakatingin sa kisame. Hindi na tayo makakabalik sa dati. Mahina niyang sabi. Tumango lang ako sa kanya. Totoo yon at alam naming pareho na ngayon ay mas mahirap nang tumigil. Simula nung gabing yon, parang may nabuksan na pintuan na hindi na pwedeng isara. At habang tumatagal, mas nagiging tuso kami ni Carlo kung paano magpapatuloy nang walang huli.
Minsan, mag-aabot siya ng ulam galing sa bahay nila. Pero sa halip na sa sala kami mag-usap, ay diretsyo na siya sa kusina. Kung saan tatakip kami ng kortina sa bintana at doon kami magyayakap na parang matagal nang nagkahiwalay. Isang beses ay may okasyon sa isa naming kaibigan. Pumunta kami pareho kasama ang aking pamilya. Sa gitna ng tawanan at kainan, nakahanap kami ng pagkakataong magtagpo sa likod ng stage. Namiss kita. Bulong niya habang mabilis akong hinalikan sa pisngi. Pero yung mga halik na yon, malamyos at puno ng ibig sabihin. Baka may makakita, Carlo. Pigil kong sabi, pero hindi ko rin maiwasang mapangiti. Pinakamalakas ang kaba ko nung minsang nag-deliver siya ng pagkain. Pero imbis na umalis, ay pumasok siya at sinabing, "May sira yung likod ng pinto nyo. Tingnan ko lang." Pagkasara ng pinto ay agad niya akong isinandal sa dingding. At sa bawat pagdampi ng labi niya sa akin, pakiramdam ko ay lalong nawawala ang kahit na anong guilt sa loob ko. Pero may mga gabi ring bumabalik ang mga yon. Katulad nung isang linggong sunod-sunod ang tawag ni Leo. Punong-puno ng kwento tungkol sa plano naming pagbabakasyon pagkatapos ng project niya. "Mahal, excited na akong makita kayo. Miss na kita." Sabi niya sa telepono. "Miss na rin kita." Sagot ko at pilit na pinapatatag ang aking boses. Pero iniisip ko kung paano ko haharapin ang araw na magkita kami nang walang mababakas na kasalanan sa mukha ko. Alam ko na mali. Alam ko rin na bawat ulit na pinapapasok ko si Carlo sa bahay namin ay inilalayo ko ang sarili ko kay Leo. Pero mas lalo akong nalulunod sa thrill, Miss Roxy, sa kilite at sa atensyon na nakukuha ko kay Carlo. Kaya ngayong nandito na ako, ay hindi ko alam kung paano ihihinto. Hindi ko alam kung paano pipiliin ang tama kapag ang mali ang mas matimbang. Miss Roxy, tanong ko lang, paano mo titigilan ang isang bagay na alam mong ikasisira ng lahat, pero hindi mo kayang pakawalan? Dumating ang araw na pinakahihintay ni Leo, ang matapos ang kanyang project sa Cebu. Ay ramdam ko na ang matinding kaba sa dibdib ko. Para akong hinahabol ng sarili kong kasalanan. Pero kahit gusto ko nang itigil, si Carlo ay hindi rin nagpapakita ng balak na paghinto. Noong huling araw bago bumalik si Leo, ay dumaan si Carlo para magpaalam. "Baka matagal tayo bago magkita ulit," sabi niya habang nakatayo sa kusina. "Carlo, please. Huwag ka munang pumunta dito kapag nandito si Leo." Pakiusap ko. Tumango siya sa akin. Pero bago siya lumabas, ay hinila niya ako, palapit at hinalikan ng matagal. Parang siniselyuhan ang lahat ng ginawa namin. Pagdating ni Leo, ay todo effort ako na maging masaya at normal. Dinala niya kami sa mga date, binigyan ng pasalubong. At halos gabi-gabi ay nagiging mag-asawa ulit kami sa kwarto. Pero may kakaiba, Miss Roxy. Ramdam ko na parang may distansya pa rin sa pagitan namin kahit pilit kong binubura. Isang gabi ay nagkayayaan ang barkada ni Leo na mag-inuman sa bahay namin. At syempre, kasama doon si Carlo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noong makita ko siyang nakaupo sa sofa. Nakangiti sa akin na parang walang nangyari. "Uy, kumare. Long time no see." Pati niya sa malakas na boses para marinig ng lahat. "Kamusta, pare?" Sagot ko at pilit na normal ang tono. Pero habang tumatagal ang gabi, ramdam ko ang mga titig niya. Minsan ay magtatama ang mga mata namin at mabilis akong iiwas. Pero isang beses, habang nagbubukas ako ng bote ng beer sa kusina, ay sumunod siya. "Namiss kita."
mahina niyang bulong sa akin. Agad kong inilayo ang sarili ko. Tama na, Carlo. Nandito si Leo. Ngunit hindi pa siya huminto. Bakit? Hindi mo ba ako na-miss? Hindi mo ba na-miss ang bawat sandaling magkasama tayo? Hindi mo ba na-miss ang Carlo, please. Huwag ngayon. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ngumisi lang siya at bumalik sa sala. Iniwan akong nanginginig, hindi sa takot, kundi sa halong kaba at pangungulila. Kinagabihan, habang natutulog si Leo sa tabi ko, ay nakatingin lang ako sa kisame. Naiiyak ako sa bigat ng konsensya. Alam kong mahal ko pa rin siya. Pero bakit parang hinahanap-hanap pa rin ng katawan ko si Carlo? Ganoon na ba ako kalunod sa kanyang naibibigay? Bakit hirap na akong tanggalin siya sa aking sistema? Kaya ngayon ay nandito ko. Sinasabi sa inyo ang lahat. Hindi ko alam kung kaya ko pang magsinungaling. Hindi ko alam kung kailan mabubunyag ang totoo. Hindi ko na alam kung papaanong makakaalis sa kasalanang ito. May pag-asa pa ba sa mga katulad ko? O ang kasalanang ito na ang magdidigta sa daang patutunguhan ko? Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo sa pamamagitan ng pagkomento sa aking liham at makasisiguro po kayo na mababasa ko ang inyong mga ibibigay na payo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, Ana. Hanggang sa susunod na kwento, ang inyong lingkod, Miss Roxy.